Sobrang sarap. Sobrang lambot. Baba. Panalo yung texture ng noodles. Ito na yung pinakahihintay natin. Breakfast buffet at Hillside. Hello mga kaits, panibagong vlog na naman about Kimpton Chim's Hatchery, and this time, i-feature ko lahat ng kinain ko dito sa kanilang napakagandang hotel. Papakita ko muna yung B-roll ng aking social hour experience kung saan meron silang sinaserve na wine, red and white, merong mocktails, at meron din silang mga canapé for all the guests yan mga kids, from 6 to 5 p.m. every day. Tapos ngayon naman at 6 p.m. dinner ako sa Hillside na all-day dining restaurant nila. Nako mga kids, nakakatuwa kasi ang ganda ng lugar. Yung view, syempre, ganun na ganun. Given na given talaga, maganda yung view. At yung sinadjust sa akin na pagkain, in-order ko na rin. So, Hillside, kakain tayong Hillside tonight. Meron din tayong Hillside breakfast tomorrow. Tapos swim club for dinner. At last day natin, mag-breakfast tayo sa Birdsong. So, papakita ko yun sa inyo lahat. Lahat na kinain ko dito sa Hong Kong's hottest hotel, Kimpton Chim's Hatchery. Una, syempre, meron tayong comfy bread na focaccia with mushroom and butter. Wow. Nga ba? Malambot. Crunchy, ang gandang pagkakatoast. Nasang lasa yung mushroom. Sarap. Ito yung kanilang hamachi crudo. Para siyang mako-compare natin siguro sa isang kinilaw, no? Or parang ceviche. Pero para siyang sashimi na merong usually citrus soy vinaigrette. Parang this time, ito very clear. Hindi ko na alam kung may soy ito. Pero may shallots, may scallions, at merong chili. Let's eat. Wow. Gaba. Super fresh. Hamachi crudo is parang ano siya, Japanese-Italian fusion. Kasi crudo means raw in Italian. Tapos syempre, yung hamachi, parang siyang sashimi. Kaya Japanese and Italian siguro siya. Nag-order ako ng 2 appetizers. And so far, itong una, sobrang sarap. Oozing with freshness and flavor. Unang dish pa lang do, masaya na ako agad. Nag-order pa ako ng Wagyu beef for the main. Abangan natin lahat ng in-order ko at makakain ko dito sa Hillside sa Kimpton Chim's Hatchery. Dumating na yung next dish. Ito yung honey mustard burnt ends. Na-excite ako kasi parang narinig ko lang ito sa mga shows, and isa daw ito sa masasarap na cuts ng mga smoked meat. So ito yung honey mustard burnt ends dito sa Hillside. Oh my God. Wow. Totoo nga. Yung sinasabi niya na parang candy na siya sa tamis. Pero sobrang lambot. Parang nawala na lang siya sa bibig ko. Grabe. Sarap. Wild. Sobrang sarap. Sobrang lambot. Manamis-namis, medyo smoky. Tapos talagang melt in your mouth goodness. Grabe. No joke. Sobrang lambot. Para siyang meat candy mga kids. Buti may honey mustard kasi nagpa-provide siya ng some brightness and a little bit of acidity kasi para ma-contrast lang yung matamis na meat. Sarap. Dumating na yung grilled cabbage Caesar. So medyo kakaiba siya kasi imbis na romaine lettuce or lettuce, cabbage ang ginamit nila dito. So medyo grilled muna siya.
Tapos, nilagyan ng Caesar dressing. Let's eat. So, kita-kita mo pa yung anchovies, tapos yung parmesan cheese. Let's eat. Wow. Gusto ko na sobrang candy siya. Tapos may hint of bitterness. Tapos syempre yung anchovies medyo salty talaga. Nakakatuwa na pwede palang Caesar salad yung cabbage. Mas siya for me. Mas okay yung texture. Ayan. Wow. Sa medyo baba. Parang mas bright na siya. Kasi yung una parang subo ko parang medyo maalat siya for my taste. Pero siguro pag mas hinalo siya, mas okay. Interesting. Unique. Something new. Something I would let my wife, Bianca, try. And si Sabine din, mahilig ko sa Caesar salad. And last but not the least, syempre yung ating Wagyu strip loin bavette. So ito yung kanilang Wagyu na pinaluto ko na medium rare. So ang ganda pa ng kulay. It cuts perfectly like butter. Tapos syempre, meron silang paraan demi-glace na Dijon demi-glace. So dip natin konti. Let's eat. Yes. I love the char. Malambot siya, pero hindi siya overly tender. Which is good for me kasi gusto ko sa steak yung medyo may bite pa. Ang perfect ng pagkakaluto. Tapos yung demi-glace niya. Sarap. Parang medyo may acidity ng konti. Which is just perfect for this kind of cut. Ang ganda ng luto. Tapos ang ganda ng char, yung grill marks. Tapos may kasama tong potato pav. So parang siya, yung potato pav is layers of potato na pinagpatong-patong. Tapos lagyan natin ng sauce. Yan. Tapos para siyang binake together. Para siyang may mga, para siyang crepe cake, kumbaga. Bro. Grabe. Ang sarap ng sauce. So, ang perfect. Ngayon lang nakakain ng ganito. Ang dami, parang hirap gawin ito. Oh my goodness. That is good. Wow. Grabe mga kaits. First official meal dito sa Kimpton Chim Sachoy. Blown away ako. Ang sarap nung kanilang hamachi. Panalong panalo. Just like what I imagined yung kanilang burnt ends. Grabe, parang pagka tinurok mo ng fork, parang mag-breakdown agad siya. Tapos surprisingly masarap yung kanilang grilled cabbage Caesar. At syempre, the showstopper, yung Wagyu strip loin at yung potato pav. Oh my goodness, mga kaits. Kung naghahanap kayo ng date place sa Hong Kong trip ninyo, mag-trip kayo ng partner ninyo, no? Ng wife ninyo, husband ninyo, di ba? Boyfriend, girlfriend, no? Sana lahat may pang Hong Kong. Grabe, itry ninyo dito with the view, nasarap yung food, great service, sobrang panalo. Excited na ako sa kanilang breakfast kasi itong dinner pa lang nila is delicious talaga. Sobrang sarap. Siyempre, medyo out of budget siya, like considering for us na medyo budget meals talaga pag nag-Hong Kong. Pero every once in a while, no, kung gusto yung maisa-celebrate kayo dito sa Hong Kong, pagpunta nyo, birthday, anniversary, subukan nyo dito sa Hillside, 12th floor ng Kimpton Chim Sachoy. Siguradong magugustuhan ninyo. Kita-kits tayo sa breakfast dahil excited na ako ipakita yung breakfast buffet nila dito sa Hillside. See you!
Hello mga ka-eats, magandang umaga sa inyong lahat. Ito na yung pinakahihintay natin, breakfast buffet at Hillside dito sa Kimpton Chim Sa Chue sa TST Hong Kong. Naku mga ka-eats, sobrang excited ako dito kasi marami akong nakita online na masarap daw to kahit hindi masyadong marami yung spread. Kaya tara, ikutin natin yung kanyang breakfast buffet. Let's go! Magandang umaga ulit mga ka-eats. Tapos na ako mag-ikot sa kanilang buffet spread na hindi naman pala siya maliit, madami, tapos very compact yung kanilang spread. So ang ganda ng selection ng fresh fruits, syempre yung mga basics na fresh fruits, yogurt, cereals, mayroong mga veggie sticks, may salad, syempre may charcuterie, tapos meron din tayong mga smoked salmon. Tapos ang panalo dito, merong dim sum, grabe. Ang kinuha ko muna for breakfast is yung mga parang dito sa Hong Kong mismo. Kumuha ko ng noodles. So parang egg noodles siya. Tapos pipili ka pala ng toppings. Parang pwedeng curry, pwedeng braised beef, or pwedeng pork trotters. So kinuha ko na lang yung braised beef kasi parang siyang beef brisket noodles na bale. Tapos kumuha rin ako ng meron silang kakaiba. Eggs Benedict pero char siu ang meat. Tapos merong egg tart, meron din tayong mga dim sum na siomai, merong char siu bun. Tapos ito, medyo kakaiba. Feeling ko dessert siya. So titingnan ko kasi medyo cute pa. Tapos parang feeling ko malay ko siya or malay cake siya talaga. Tapos syempre ito yung view natin for the breakfast. Ito rin ako nag-dinner kagabi. Tapos ang ganda lang talaga kasi nakakatuwa yung parang very hospitable talaga sila. And sobrang looking forward ako matry yung iba pa nilang pagkain. Kasi nakakatawa, parang Hong Kong siya, parang hotel tapos ginawang Hong Kong na mas modern. And yun yung food niya, no? Talagang it signifies kung gaano ka luxurious yung hotel, pero it still stays relatable. Yan nga sabi nga nung nag-guide sa akin kahapon, to the community and to Hong Kong mismo. And kaya talagang pag turista ka, matutuwa ka kapag nagstay ka dito sa Kimpton Chim Sa Chue. Tara mga ka-eats, kain na tayo. Simulan na natin with our char siu bun. You cannot take away the Chinese boy in me. Tuwan-tuwa ako pag may dim sum na masarap yung buffet. Tingnan natin kung masarap siya. Wow. Very meaty. Gusto ko na slightly dense yung bun niya. Kasi parang yun yung classic talaga. Siyempre, manamis-namis. At savory yung kanyang char siu filling. Next naman is yung kanilang char siu Benedict. Medyo kakaiba to kasi first time maka-experience ng Benedict na char siu yung meat. Ito nga maganda dito. Dahil char siu meat, imbis na salty, medyo sweet yung kanyang meat. Ang ko lang, parang since naka-display na siya, parang nag-dry out na yung pinaka-muffin niya. Although, masarap. Kahit hindi na runny yung yolk, jammy pa rin yung egg niya. Kaya, okay pa rin siya. And perfect with the char siu. Finally, it's time for the noodles. Musok-usok pa. Baba. Panalo yung texture ng noodles. Para kayo nag-max noodles. Ganun yung quality. Yung braised beef. Wow. Gusto ko na medyo malited, may taba. Tapos, hindi siya super lambot. Pero, malasa.
Next na titikman ko syempre is yung kanilang siomai or shumai dito. Wow. Ang ganda ng quality. Meron talagang shrimp. Tapos nagpa-pop yung shrimp. Parang sobrang juicy niya. Ang ganda rin nung size. Saktong-sakto lang. At alam mong gawa nila. Sarap. Sana kumuha ng chili oil. Pero okay pa yun sa akin. Subukan na natin yung mga dessert dim sum nila. Ito mukhang purple yam. Tingnan natin kung purple yam. Wow. Grabe. Parang purple yam ha, or ube. Sobrang chewy ng dough na parang light na fluffy na hindi mo malaman ang sarap. That is good. Matamis siya. Oh, grabe. Parang expert level yung pinaka-dough niya. Ito naman yung parang steamed malay cake. Ganun talaga. Grabe yung parang pinaka-cake niya. Ito mas light ng konti. Hindi siya mas chewy pero ang galing ng pagkakagawa. Wow. Ito pa lang yung dim sum pa lang. Parang local favorites pa lang yung kinuha ko pero sobrang okay na. Tapos maganda dito meron silang isang spread na parang ilang shaping dish na pang vegetarian. Very inclusive. Tapos kasi syempre mga western style breakfast, may mga bread, may mga pastries. Tapos mayroon silang selection of coffee and juices na pwedeng orderin and then it's inclusive na in the buffet here at Hillside Chim Sachoy sa Kimpton Chim Sachoy. Last but not the least, yung kanilang egg tart. Wow. That is light. Flaky, medyo talagang on the sweet side. Well, top notch quality. Sobrang nakaka-happy yung breakfast ito sa Hillside. Butin lang, nakapag-breakfast tayo. Aga ako nagising para dito. Cheers mga kids. Galing ko lang sa swim club dito sa Kimpton Chim Sachoy. Grabe. Sobra. Kala ko na merienda lang pero legit. Must order yung kanilang smash burger. Sobrang sarap. Parang pati yung ketchup feeling ko house-made siya. Perfect yung pagkakasmash ng burger. Ang ganda ng sear, yung crust. Tapos yung brioche bun niya. Grabe. Ang lambot. Parang una nila dito. Tapos, panalo rin yung kanilang tuna tostada na surprisingly, una, ang ganda creamy, medyo sweet, ang fresh, ang ganda ng tuna. Tapos, medyo traidor yung tahin or tajin. Ang anghang pala nun. Parang umapo yung labi ko. Sobrang anghang. Tapos, salamat kay Deepen, yun sa Nepali nila na bartender. Sinuggest niya yung kanilang free na cocktail. Ang sarap. Kasi parang siyang punch-like yung lasa. Sakto lang yung tapang for me. Hindi ko lang siya inubos kasi baka medyo traidor siya. Pero okay naman siya mga ka-eats. And talagang na-enjoy ko yung aking experience. Ang ganda parang sobrang Instagrammable ng swim club. Open sila from 5 p.m. So kapag before 5, hindi sila open, pero pwede kayong mag-dine sa labas.
Kaso lang parang for in-house guests pa lang ata. Pero kapag 5 p.m. onwards, open na siya for reservations from walk-in. So talagang ang ganda, the colorway, yung decor, yung kanyang speakeasy, meron lang. I think it's high dive yung speakeasy nila. Punta kayo syempre, sunset, 5 p.m. Sobrang ganda. Overlooking the harbor. Tapos, okay yung food. Okay yung drinks niya. Kasi parang marami. Kanina nung kumain ako, madami silang guest. And parang happy naman sila. Mostly mga young ones. Pero, ang galing din kasi parang may mga tita levels na nag-hangout. So, down na tayo sa na-try natin yung social hour nila. Tapos, yung hillside dinner, hillside breakfast, and then itong swim club na parang pre-game, merienda, early dinner-ish. Tapos, bukas naman, tatapusin na natin yung ating lahat ng kinain dito sa Kimpton Chimsachoy. Sa Birdsong tayo ulit para mag-breakfast sa kanilang cafe. So, try tayo ng coffee and the sandwiches. And then yun na. As in, babay na tayo dito sa Kimpton. Sobrang, as in, nakakatawa. I wish andito si Bianca and the kids with me. Next time, siguro makabalik tayo dito, God willing. And pala rin tayo maka-afford ng ganitong hotel na very luxurious. Yet, talagang parang ang youthful nung dating. Parang hindi ko na feel na tito ko, Nax. Very Instagrammable. Parang it fits our lifestyle, Nax. Pero ganda. And masarap yung food. Sobrang babait ng kanilang mga servers, yung staff nila. Sa swim club, kala una Pinoy or Indonesian yung pala. Puro sila Nepali. So nakakatuwa. And galing. Excited na ako sa Birdsong. Doon sa Birdsong may mga Filipino during mga hapon na kababayan natin na staff nila. So, sana makita natin sila bukas and abangan ninyo yung ating Birdsong. Tapos, syempre, yung final thoughts tungkol sa lahat ng kinain natin dito sa Kimpton. See ya! Hello mga kids, nandito na ako ngayon sa Birdsong, my last and final stop nitong food trip or everything I ate dito sa Kimpton Chimsachoy. Ito yung kanilang parang lobby lounge / cafe kung saan nila hinohold yung social hour na kung saan tayo mocktail, tapos pwede kayo mag white wine, red wine, tapos may kasama ng canapes every 5 to 6 p.m. So ngayon, magbe-breakfast ako dito as my last meal sa Kimpton for this day. Grabe, mag-look back muna tayo. Yung dinner ko sa hillside na sobrang sarap, yung burnt ends. Tapos syempre meron pa tayong Wagyu strip loin. At hindi ko rin makakalimutan yung hamachi. Something to experience kapag nagpunta kayo dito sa Hong Kong. Kung mag-celebrate kayo ng special occasion, gusto nyo mag-splurge meal, perfect yun mga kids. Tapos syempre, yung memorable na breakfast buffet, gustong-gusto ko kasi may mga classics, Western, Asian, yung mga salad, charcuterie, pero ang nagustuhan ko talaga, yung kanilang dim sum at yung kanilang eggs benedict na may char siu. San ka pa? Tapos yung meal ko sa swim club na sobrang sarap ng smash burger. As in, parang yun ata yung pinakamasarap na smash burger na tatikman ko dito sa Hong Kong or burger dito sa Hong Kong. As in, no joke. Masarap. Tapos i-pair niyo pa with the view sa swim club. 50th floor overlooking sa Victoria Harbor. Panalo. Panalo rin yung cocktail na sinerve sa akin, yung free. Kung gusto niya medyo sweet, yung hindi masyadong matapang, i-try niyo yun. Tapos yung kanilang tuna tostada, refreshing, creamy, sobrang fresh ng tuna. Pero mag-ingat lang kayo kung hindi kayo mahilig sa maanghang kasi medyo maanghang talaga siya. At ito na, last meal sa Kimpton, Birdsong. Coffee nila dito, Elephant Grounds. So, excited na akong matry. Tapos, nag-order din ako ng isang sandwich. So, spicy Italian sausage sandwich. Yun na yung ating last meal dito. And sobra, I believe, mamimiss ko to. And
Sana mapa-experience ko to kay Bianca and sa kids namin kasi talagang luxury pero I believe it's still very youthful, family-friendly, top-notch service, sobrang galing. Sobrang memorable ng first experience at yung mga experiences ko dito sa Kimpton Chim Sa Choy. Dumating na yung aking spicy Italian sandwich. Kain tayo mga ka-eats. Grabe ang daming layers. Iba't ibang klaseng parang mga cold cuts. Tapos feeling ko meron siyang pesto at parang may tomato naman sa taas. May ganda ng kulay. Wow. Ang crunchy ng bread. Iba-ibang flavors ng meat. May crunchy veggies din. Wow. Yung iced Americano naman natin. Wow, grabe. Ang sarap talaga ng coffee ng Elephant Guns. That's good. Good coffee. Great sandwich. Sobrang lovely ng views dito. Ang ganda rin ng interior. Kapag gusto niyo ng masarap na breakfast dito sa Hong Kong, subukan niyo lang dito sa Birdsong, dito sa Kimpton Chim Sa Choy. Kain tayo. Mga ka-eats, dito na nagtatapos yung aking everything I ate at Kimpton Chim Sa Choy. Simula sa first meal ko hanggang last meal, tuwang-tuwa ako. Siyempre, factor yung presyo. So, i-consider mabuti yung budget kapag kayo ay kakain dito or kung kayo ay magsistay. Pero kung sa akin naman, kung every once in a while lang talaga siya, once a year, may sineselebrate kayong special, subukan nyo magstay dito tapos kumain kayo ng mga meals nyo dito kasi siguradong masarap siya. Kahit pricey siya mga kids, masarap na masarap. Kapag magbubook nga pala kayo ng stay dito sa Kimpton, i-try nyo mag-book sa Agoda at gamitin yung code ko na Eats Agoda para makakuha kayo ng up to 10% off sa inyong stay. Tapos sa mga activities nyo naman sa Hong Kong na gagawin, ang daming mas murang activities sa Agoda at gamitin yung mas mapapamura pa kayo dahil sa savings kapag ginamit nyo yung Agoda Eats ko na code kapag kayo ay magbubook ng mga activities. Maraming salamat sa panonood mga ka-eats at sana na-enjoy ninyo yung aking experiences dito sa Kimpton Chim Sa Choy. Until next time mga ka-eats, bye-bye!